Okay na. Ay isang pagpalang umaga sa bawat isa sa atin at binabati ko ang lahat ng mga nanonood ng live devotion. Ito ay mula sa Isabela, Cauayan City, Isabela District 9 sa pangunguna ng ating pastor, Pastor Luis Bailon. Magandang umaga sa ating lahat. At bago tayo mag-umpisa sa ating pagpupuri, tayo muna ay yumuko at manalangin. Hallelujah! O Diyos, hallelujah! Kayo ang Diyos na sa aming mga isip at puso, Panginoon, upang makita sa aming espiritual na pamumuhay sa mundong ito, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat sa inyo, Panginoon. Wala kaming magagawa, Panginoon, sa aming mga sarili kung wala ang pagsama nyo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya tulungan nyo ang bawat isa na makapagtagumpay kami, Panginoon, sa aming pananampalataya sa bawat araw, sa aming pakikipagbaka sa sanlibutang ito, Panginoon. Hallelujah! Maraming salamat sa inyo, Panginoon. At sa iyo lamang, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo ay aawit sa Panginoon. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you.
iyong dakilang pangalan, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa panibagong umaga, Panginoon, na ipinagkaloob niyo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, at sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Ayan, makipagbukas kayo sa akin sa aklat ng Mateo chapter 16 verse 24. Aklat ng Mateo chapter 16 verse 24. Sinasabi ng ating Panginoon, sabi niya dito sa aklat ng Mateo chapter 16 verse 24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Babasahin ko sa English. Sabi niyang ganon, then said Jesus unto his disciple, if anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Ayan, pagpalain ang salita ng Diyos. Ayan, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos, lalo na sa ating panahon ngayon, panahon ng pandemic, na wala na tayong ibang inaasahan pa sa ating mga buhay, kundi ang Diyos na makapangyarihan. Sapagkat nararanasan naman natin kung ano ang nangyayari sa ating mundo ngayon. Ngunit hindi nagtatapos doon, kundi kailangan makilala natin ng lubusan ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, na wala tayong magagawa sa ating mga buhay kung wala ang pagsama ng ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Kaya sabi niya diyan na deny himself. Kasi ang pinagsasabihan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga salita, walang iba kundi yung mga alagad niya. Na kailangan limutin natin ang ating mga sarili. Kaya lang nakakalungkot sa ating panahon ngayon na maraming mga lingkod ng Diyos na hindi nila kayang isuko ang kanilang mga buhay sa ating Panginoon. Lalo na sa ating panahon ngayon, napakahirap isuko ang ating mga buhay sa ating Panginoon. At marami ding lingkod ng Panginoon na ipinagpapalit ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon sa mga bagay na panlupa. Yun ang katotohanan, lalo na sa ating panahon ngayon. Ngunit kung nauunawaan natin ang mga salita ng Diyos na ating napapakinggan at napag-aaralan, kaya nating isuko ang ating mga buhay. Kasi may pangako naman ang Panginoon sa buhay natin. Ang pangako ng ating Panginoon na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan sa ating mga buhay. Lalo na pag isinuko na natin ang ating mga buhay sa Panginoon, ang Diyos ay hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Kaya lang ang nais ng mga iba, mga lingkod ng Diyos, ay mas iniisip nila yung mga panlupa, yung mga bagay na kinakailangan sa mundong ito. Kaya lang, huwag tayong mag-alinlangan. Lalo na pag tayo ay mga lingkod ng Diyos, huwag tayong mag-alinlangan na isuko ang ating mga buhay. Kasi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay kaya niya tayong ibangon sa lahat ng sitwasyon sa ating mga buhay. Amen. Amen. Kasi hirap na hirap man tayo, lalo na sa ating panahon ngayon, na wala tayong mga
pagkukuhanan ng ating mga pangangailangan, ngunit ang Diyos pangako niya sa atin na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Yun ang palagi nating itanim sa ating mga isip, na ang Diyos ay tapat sa ating mga buhay. Ayaw niyang maghirap ang mga lingkod niyang nagtatalaga ng buhay, naglilingkod sa Kanya. Kaya pag isinuko natin ang ating mga buhay sa ating Panginoon, ang Diyos ay Diyos ng himala. Na mararanasan natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon pag 100% na isusuko natin ang ating mga buhay sa ating Panginoon. Kaya lang nakakalungkot sa ating panahon ngayon na maraming mga lingkod ng Diyos na mas higit nilang pinagsusumakitan ang mga bagay na panlupa. Hindi nila tinatanaw yung mga bagay na panlangit na kung saan doon tayo pupunta. Doon sa langit na bayan. Kaya sa umagang ito, pag-aaralan natin kung papaano natin isuko ang ating mga buhay. Huwag mo nang isipin, huwag na nating isipin kung papaano ang aking buhay kung isusuko ko ang lahat ng bagay sa aking buhay. Nandyan ang Panginoon. Kung talagang isusuko natin ang ating mga buhay, ang Panginoon na ang bahala sa ating mga buhay. Amen. Kasi alam naman ng Panginoon kung ano yung mga pangangailangan natin sa ating mga buhay. Ano ang pangangailangan natin sa bawat araw. Kasi sabi naman ng Panginoon, hindi man natin isasangguni sa Kanya kung ano yung pangangailangan natin. Alam ng Panginoon yan. Huwag lang tayong mas magaling sa Panginoon. Huwag nating uunahan ang Panginoon sa ating mga buhay. Ang Diyos alam niya ang ating mga pangangailangan sa bawat araw. Kaya ang mga lingkod ng Diyos, napakahirap nilang isuko ang kanilang mga buhay, ang ating mga buhay, kasi hindi nila natatanaw o hindi nila nakikita yung kamay ng Diyos na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Ngunit kung isuko natin ang ating mga buhay sa Panginoon, makikita natin na ang Panginoon ay sinasamahan tayo, kasi pangako naman niya yun eh. Pangako ng ating Panginoon. Huwag nating isipin na mawawalan tayo kung isusuko natin ang ating mga buhay. Kundi kung isuko natin ang ating mga buhay, mas higit pa tayo sa mga mayayaman sa sanlibutan ito. Kasi ang Diyos ay may-ari ng langit at lupa. Kung tayo ay kapatid ng ating Panginoong Hesukristo, kasama natin siyang magmamana ng kayamanan sa sanlibutan ito. Hindi lang kayamanan sa sanlibutan ito, kundi hanggang doon sa langit na bayan. Kasi pansamantala lang tayo dito, yun ang dapat nating tandaan. Pansamantala lang tayo sa sanlibutan ito at meron tayong tunay na tahanan doon sa piling ng ating Ama, doon sa langit na bayan. Kaya kailangan isuko natin ang ating mga buhay para maranasan natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Lalo na ngayon, nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Ano pa ang dapat nating gagawin sa ating mga buhay kung nais nating makapiling ang ating Panginoon doon sa langit na bayan? Anong sabi ng ating Panginoon? Itakwil ang ating sarili at sumunod sa ating Panginoon. Hindi naman yung pababayaan mo na ang iyong sarili. Hindi ganun ang nais ng ating Panginoon. Kundi yung sabi niya, yung sabi ng Panginoon na yung pasanin ang krus. Pagkapasanin kasi ang krus, parang napakabigat. Amen. Mabigat talaga kung hindi mo kayang isuko
ang ating mga buhay sa ating Panginoon. Kasi yung pagpasan natin ng ating krus, yun yung pagsunod natin sa harapan ng ating Panginoon. Hindi na tayo naghangad na makamtan natin ang mga bagay na panlupa. Kasi wala namang kabuluhan ang mga bagay na panlupa. Kundi ang dapat isa-isip ng bawat isa sa atin ay yung mga bagay na mga panlangit. Amen. Kaya napakabuti ng ating Panginoon at binibigyan niya tayo ng pagkakataon na maisuko natin ang ating mga buhay. Binibigyan tayo ng ating Panginoon na mas higit pa nating makilala siya ng lubusan upang maisuko natin, maranasan natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. At ating titignan na nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Ano ang dapat nating gagawin upang pagdating ng ating Panginoon ay makakasama natin siya doon sa langit na bayan. Una nating gagawin ay yung commit our life to God. Italaga natin ang ating buhay sa Panginoon. Paano natin maitatalaga ang ating mga buhay kung wala tayong pagkaunawa sa mga salita ng Diyos? Paano natin maitatalaga ang ating mga buhay kung hindi natin kilala ng lubusan ang ating Panginoon sa ating mga buhay? Kaya nakakalungkot sa ating Panginoon, kaya hindi na itatalaga ng mga alagad ng Diyos ang kanilang mga buhay ay dahil sa mga bagay na panlupa. Pero pag nauunawaan natin na ang mga bagay dito sa lupa ay pansamantala. Kasi sabi niya dito sa Lucas chapter 12, sabi niya diyan, basahin natin sa Lucas chapter 12. Sabi niya diyan na Lucas chapter 12 verse 25. Sabi niya diyan, sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras man lang sa pamamagitan ng pagkabalisa? Sabi niya, italaga natin ang ating mga buhay sa Panginoon sapagkat ang buhay natin ay hindi natin hawak. Kaya kailangan italaga natin, isuko natin ang ating mga buhay sa ating Panginoon upang makamtan natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon sa buhay natin. Hindi natin alam ang araw ng bukas. Hindi natin alam ang buhay natin sa susunod na araw. Kaya kailangan italaga natin sa ating Panginoon upang makamtan natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi natin hawak ang ating kalakasan. Ay hindi natin alam kung matutulog ka mamayang gabi ay hindi na tayo magigising. Ngunit ang sabi ng ating Panginoon, kung totoong itatalaga natin ang ating mga buhay sa ating Panginoon, makikita natin yung pagkilos ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya ano ang nais natin ngayon? Maging gahaman tayo o susunod tayo sa sanlibutang ito o italaga na natin ang ating mga buhay sa Panginoon. Kasi nasa pagdidesisyon ng bawat isa sa atin kung isusuko ba natin ang ating mga buhay sa Panginoon o hindi. Dalawa lang naman yan oo o hindi. Kasi nasa atin na ang pagdidesisyon. Pag isinuko natin ang ating buhay sa ating Panginoon, lahat ng bagay ay mapagtatagumpayan natin. Makapagtatagumpay tayo sa sanlibutan ito. Amen? Kasi kasama natin ang Panginoon pangako niya yon sa buhay ng bawat isa sa atin. Saan ka man pumaroon,
Saan man daw tayo pupunta, kasama natin ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hawak na ng Panginoon ang buhay natin kasi itinalaga na natin sa Kanya. Nasa kamay na tayo ng ating Panginoon. Ano pa ba ang makakaagaw sa atin kung ang buhay natin ay itinalaga na natin sa ating Panginoon? Ang kamay natin ay nasa palad na ng ating Panginoon. E di tagumpay tayo sa bawat araw sa ating pakikipagbaka sa sanlibutan ito na napakahirap kung iisipin, pero madali lang pagkaitalaga natin ang ating mga buhay sa ating Panginoon. Amen. Amen. Kaya napakabuti ang ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Huwag na tayong mag-alinlangan pa. Isuko mo na yung buhay mo. Siguro naman pag tayo, ano bang isusuko natin sa Panginoon? Meron ba tayong bilyon-bilyon na salapi na isuko sa Panginoon? Yung buhay lang natin ang isuko sa Panginoon, hindi yung mga bagay na yon. Yung buhay natin ang nais ng ating Panginoon na isuko natin sa Kanya. Para maranasan natin yung kabutihan ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kasi parang iniisip natin papaan, pag isusuko ko ang aking buhay, ano kaya ang mapapala ko sa sanlibutan ito? Tayo lang yon, pero ang Diyos, ang isip ng Diyos ay hindi natin kayang isipin. Siya lang ang may makagagawa ng lahat ng bagay pagka isusuko mo ang buhay mo. Kasi yun ang nais ng Panginoon eh. Pag isuko natin ang ating mga buhay, kikilos ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Kasi hindi natin hawak ang buhay natin. Hindi natin alam kung bukas, sa makalawa, o kung kailan, kung hanggang kailan, kukunin tayo ng ating Panginoon. Kung hindi mo pa isusuko ang buhay natin, kung hindi mo pa maisuko, kasi sasabihin mo pa, hindi ko pa nakamtan yung mga bagay na ninanasan ng puso ko. Huwag na nating hintayin yun. Mas higit ang ibibigay ng ating Panginoon pag isinuko natin ang ating mga buhay sa Kanya. Kasi nasa palad ka na ng Panginoon. Hindi na niya tayo iiwan, ni pababayaan man. Lahat ng kailangan natin, pag nasa palad tayo ng Panginoon, isinuko mo ang buhay mo ng 100% sa Panginoon. Anong gagawin ng Panginoon? Di tutulungan tayo, makikita mo yung pagkilos ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. At sabi niya diyan sabi niya, limutin ang ating mga sarili. Deny ourselves. Iba naman yung commit at italaga natin ang ating mga buhay sa Panginoon. Ito naman, sabi niyang ganon, deny. Limutin ang ating mga sarili. Huwag yung lilimutin mo na, huwag mo nang bigyan huwag na nating pahalagahan ang ating sarili. Hindi yun ang ibig sabihin nito. Kasi basahin natin sa Lucas chapter 9, Lucas chapter 9 verse 23. Ang sabi niya diyan, Lucas chapter 9 verse 23. Sabi niya, at 23, sabi niya, at sinabi niya sa lahat, kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Napakaliwanag. Kasi yung krus na sinasabi dito, yung obedience natin sa ating Panginoon, na kung ano yung ipinapagawa ng ating Panginoon sa buhay natin, kailangan sundin natin. Kung sinasabi ng Panginoon, isuko mo na yung buhay mo, anak. Isuko mo na at ako na ang bahala. Hindi muna, Panginoon, subukan ko muna ang buhay ng sanlibutan.
Hindi yun kasi yung krus na sinasabi ng Panginoon dito, yung pagsunod natin sa Kanya. Tinitignan ng Panginoon kung papaano tayo sumunod sa Kanyang kalooban. Ngunit kung masusunod natin ang kalooban ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, ano ang sabi niya? Ang buhay natin, magagawa ng Panginoon. Kung isinuko natin ang ating buhay sa Panginoon, magagawa niya ang lahat ng bagay na bagamat sinasabi natin, wala akong alam, wala akong pinag-aralan. Pero pag sinamahan tayo ng Panginoon, ikaw na ang pinakamatalino sa sanlibutan ito. Na bagamat wala kang pagkaalam, ngunit pag ang Panginoon ang sumama sa atin, mas marunong pa tayo sa pinakamarunong sa sanlibutan ito. Kasi wala namang marunong kundi ang Panginoon lang. Yung mga karunungan na nasa atin, bigay lang yan ng Panginoon. Pero pag sinasabi natin na limutin ang sarili natin, sa Panginoon niya, sa Panginoon, magaling. Limutin mo ang sarili mo, isuko mo sa Panginoon, at ang Panginoon na mismo ang magtataas sa atin. Na bagamat tinitignan tayo ng sanlibutang ito na wala tayong pagkaalam, wala tayong pinag-aralan, ngunit ano ang sabi ng Panginoon? Ikaw, pagka nakakilala tayo sa ating Panginoon, tayo na yung pinakamatalino sa sanlibutang ito. Kasi ang Panginoon na ang sumasama sa atin. Ang Panginoon na ang nagbibigay sa atin ng katalinuhan na nagmumula sa Kanya. Kaya ano pa ba ang nais mo? Gusto mo yung maranasan ang buhay sa sanlibutang ito, na kung ang tingin ng Panginoon sa sanlibutang ito ay mangmang, na bagamat tayo ay mga lingkod ng Diyos, mga alagad tayo ng ating Panginoon, wala man tayong pinag-aralan, ngunit tayo sa tingin ng ating Panginoon, tayo yung pinaka matalino sa lahat ng mga matatalino. Amen? Amen. Kaya bakit kaya maraming mga tao ngayon na hindi nila kayang isuko ang kanilang mga buhay? Bagamat wala naman silang dapat isuko. Amen? Ano ba ang isusuko mo? Kung wala ka nang ang isuko, di yung buhay na lang natin ang isuko natin sa Panginoon. At mas higit pa tayong pagtatagumpayin ng Panginoon sa bawat araw ng ating pakikipagbaka sa sanlibutan ito. Ang tandaan natin, nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Kung nauunawaan natin ang Kanyang mga salita, ano pa ba ang gagawin natin? Hayaan ba natin na ang ating mga kaluluwa ay mapunta sa impyerno? O di isuko na natin ang ating mga buhay, at kung wala ka namang maisusuko sa buhay mo, wala naman tayong maibibigay sa Panginoon kundi yung buhay natin na maisuko natin sa Kanya. At darating ang panahon, kahit na walang-wala ka, pag nandoon na tayo sa piling ng ating Ama, maligaya na tayo doon. Nagagalak tayo sa piling ng ating Ama. Na wala naman tayong maisuko kundi ang ating mga sarili lang. Bakit ano pa ba ang gagawin natin sa ating mga sarili na hindi natin maisuko sa Panginoon? Amen? Wala naman tayong hinahawakan, kundi yung sarili lang natin ang nais ng Panginoon na isuko natin sa Kanya. Amen? Sabi niya sa Galatia chapter 2, Galatia chapter 2 verse 20, sabi niya diyan, at si Apostol Pablo ang nagsasalita dito. At sabi niya, at kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa atin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos, na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Sabi na Apostol Pablo,
kung siya man daw ay nabubuhay, wala nang ibang makikita pa sa kanyang buhay kundi si Kristo na nag-alay ng kanyang buhay. Sino ba si Apostol Pablo? Bakit niya naisuko ang kanyang buhay sa Panginoon? Tayo, kailangan maisuko din natin ang ating mga buhay. Kasi pag naisuko natin ang ating mga buhay sa Panginoon, wala nang makikita sa atin, kundi ang Panginoong Hesukristo na ang makikita sa buhay ng bawat isa sa atin. Nabubuhay na tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Saan ka man pumunta, dala-dala mo ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo sa buhay natin. Kasi naisuko muna sasamahan tayo ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga gagawin sa bawat araw, sa lahat ng ating pupuntahan, magliliwanag ang Kristo sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya kung follow up man tayo, kung may pupuntahan man tayong mga kaluluwa na hindi pa nakakilala sa Panginoon, magliliwanag si Kristo sa atin. Hindi ka pa man nagsasalita, makikita na nila na tayo ay mga lingkod ng Diyos. Kasi sinuko na natin ang ating mga buhay, si Kristo na ang makikita sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi niya sa Lucas chapter 14 verse 33, Lucas 14 verse 33. Bibilisan lang natin. 14 verse 33, sabi niya diyan, gayon din naman, hindi maaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Amen. Napakaliwanag na yan. Kasi sa ating panahon ngayon, maraming mga lingkod ng Diyos na hindi nila kayang isuko kung ano yung mayroon sila. Ang sabi ng ating Panginoon, na kailangan isuko natin ang ating mga buhay sa ating Panginoon. At papaano natin mararanasan yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Pagka isinuko natin ang ating mga buhay, tagumpay. Pero ang sabi ng Panginoon, kung hindi natin maisuko ang ating mga buhay, ano ang makakamtan natin sa sanlibutan ito? Kasi sabi nga ng mga ibang lingkod ng Diyos, kung isuko ang kanilang mga buhay, kung isuko natin ang ating mga buhay, papaano ang aking pamilya? Di bahala na ang Panginoon. Amen? Bahala na ang Panginoon. Yung kamay ng Panginoon ay aabutin niya. Hindi lang yung pamilya mo, maging lahat ng mga mahal mo sa buhay. Yun ang nais ng ating Panginoon. Kasi minsan sasabihin natin na hindi ko pa naranasan ang buhay ng sanlibutan ito. Paano mo mararanasan ang kabutihan ng Diyos kung hindi mo isuko ang buhay mo? Nais mong maranasan ang buhay ng sanlibutan. Kung wala namang maibibigay ang sanlibutan sa inyo, sa atin, ang makapagbibigay lang naman ng kabutihan sa buhay natin, walang iba, kundi ang ating Panginoon. Kasi sabi nga niya sa Marcos chapter 8 verse 36, anong sabi niya doon? Makamtan mo man ang kayamanan ng sanlibutan ito. Kung mapapahamak naman ang iyong mga kaluluwa, anong kabuluhan nun? Kaya maraming mga kaluluwa ngayon ang naghahangad na makamtan ang kayamanan ng sanlibutan. Ngunit ang kanilang mga kaluluwa ay mapupunta naman doon sa naglalagablab na apoy. Ano ba ang nais natin?
Pupunta tayo sa langit o pupunta tayo sa impyerno. Dalawa lang ang pupuntahan natin, wala nang iba. Kaya kung nauunawaan natin ang salita ng Diyos, ano ang pipiliin natin? Kung nauunawaan mo, kasi talaga naman tayong mga lingkod ng Diyos, ang pinagsasabihan ng ating Panginoong Hesus dito ay yung mga alagad niya. Tayong lahat ay alagad ng Diyos na dapat nating isuko ang ating mga buhay sa Kanya upang ipagkaloob, iparanas ng ating Panginoon ang buhay na sagana sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus sa buhay natin. Amen. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Kaya lang minsan, itinetes lang tayo ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kung hanggang saan tayo hanggang saan ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi pag naunawaan natin ang ating pananampalataya na ating tinanggap sa Panginoon, kaya mong isuko ang buhay mo. Kaya nating isuko ang buhay natin. Kasi yung pananampalataya na sinasabi, ay yung pananampalataya, yung hindi natin nakikita ang Panginoon eh. Hindi natin nakikita yung kaharian ng ating Panginoon, pero alam natin na sa kaharian ng langit, makakapiling natin doon ang Panginoon. Nandun yung kagalakan, kapayapaan, kaaliwan na hinihintay ng ating Panginoon sa bawat anak niya na nagtatalaga ng buhay sa atin. Sa bawat isa sa atin. Kaya napakabuti ang ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Pag isinuko na natin ang ating mga buhay sa ating Panginoon, ang Diyos na ang bahala sa kinabukasan natin. Kasi yun minsan ang humahadlang sa buhay ng bawat isa sa atin, yung kinabukasan. Amen. Kasi pag iniisip mo pa paano ko isusuko ang aking buhay, papaano na yung kinabukasan ko? Mas marunong pa tayo sa ating Panginoon. Kasi ang Panginoon, siya yung may plano sa buhay ng bawat isa sa atin. Siya yung nakakaalam ng kinabukasan natin. Amen. Kasi yung kinabukasan natin nakasalalay sa kamay ng ating Panginoon. Hindi natin hawak, kundi italaga mo lang ang buhay. Isuko mo lang ang buhay mo sa Panginoon. At bahala na ang Panginoon sa kinabukasan mo. Pag iniisip natin wala akong kinabukasan, pero ang Panginoon alam niya, may plano siya sa buhay mo pag isinuko mo ang buhay mo sa Kanya. Amen. Kasi maraming humahadlang sa ating pagsuko sa ating Panginoon. Paano na ang aking kinabukasan? Paano na ang aking pamilya? Paano na ang aking edukasyon? Kasi plano ko pa naman na magiging doktor sa sanlibutan ito. Ngunit kung ang plano ng Panginoon ay maglingkod ka sa Panginoon, hindi magaganap yung mga plano natin. Ang plano ng Panginoon ang magtatagumpay sapagkat siya lang ang may hawak ng ating mga kinabukasan. Amen? Kasi nakasulat naman talaga sa Jeremiah chapter 29, verse 11, na siya lang ang nakakaalam ng kinabukasan ng bawat isa sa atin. Papaano natin isusuko ang ating mga buhay? Magbago na tayo ng ating mga kaisipan. Amen? Sa Romans 12 verse 2, anong sabi niya dyan? Renewing our mind, sabi niyang ganun, para maisuko mo na ang ating buhay. Kung hindi mababago ang ating mga kaisipan, papaano mo maisuko ang ating mga buhay? Kailangan mabago ang ating mga isip para maisuko mo na ang ating mga buhay. Amen. Mararanasan natin
yung kapangyarihan ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Amen. Kaya sa umagang ito, tayo yung magdidesisyon kung isusuko ba natin ang ating mga buhay o ano ang plano mo sa buhay mo. Kung nais mong makapiling ang Panginoon doon sa kanyang kaharian, gusto mong maranasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon, isuko mo ang buhay mo. Maranasan mo yung pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon. Kasi yung isip lang kasi natin ang humahadlang. Kaya kailangan baguhin na natin ang ating mga kaisipan para maisuko natin ang ating mga buhay sa Panginoon. Napaka saya ang maglingkod sa Panginoon na wala kang pag-agam-agam na isuko ang buhay mo sa Panginoon. Amen? Yung kagalakan na hindi natin nabibili, ang nasa puso natin pagka isinuko natin ang ating buhay sa Panginoon. Amen? Kailangan baguhin mo na ang pag-iisip mo. Baguhin mo na kung ano ang laman ng isip mo. Ang kailangan laman ng isip natin walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang kanyang mga salita ang ilagay natin sa ating mga kaisipan, sa ating mga puso para mabago ang ating mga kaisipan at maisuko natin ang ating mga buhay sa Kanya. Amen? Kaya sa umagang ito, alam ko na ang mga nanunood sa live devotion na ito, dalangin natin sa Panginoon na maunawaan maunawaan ng bawat isa na yung pagsuko ng ating mga buhay ay makapangyarihan sa ating Panginoon. Amen. Amen. Kaya tayo ay dumulog sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat sa umagang ito, Panginoon. Na binigyan niyo kami, Panginoon, ng isang pribilehyo na makapag-aral ng iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito, na pagpalain niyo ang bawat kaluluwa saan man dulo ng daigdig na ito, na nakaparinig ng iyong morning devotion na ito, Panginoon. Dalangin namin na kumilos kayo sa kanilang mga buhay. Ipaunawa niyo sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na wala ng ibang mahalaga pa sa buhay namin, kundi yung makilala ka namin ng lubusan sa aming mga buhay. Itakwil na namin, Panginoon, ang sanlibutang ito at sumunod sa iyo, Panginoon, sapagkat yun naman ang nais mo, Panginoon, yung maging obedience kami sa iyo, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na panghawakan nyo ang aming kaisipan, ang aming mga puso sa panahon na ito, sapagkat alam namin, Panginoon, na nalalapit na ang iyong muling pagbabalik. At dalangin namin, Panginoon, na kumilos kayo sa buhay ng bawat isa. Mangusap kayo, Panginoon, magpakahayag kayo, Panginoon, upang maisuko namin ang aming mga buhay sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Nais namin, Panginoon, na makapiling ka namin dyan sa langit na bayan, Panginoon. Walang halaga, Panginoon, sa ang mga bagay dito sa sanlibutang ito. Ang mahalaga, Panginoon, ay yung mga panlangit na bagay, Panginoon, na kung saan dyan kami pupunta, Panginoon, pagdating mo, Panginoon, sa mundong ito. Kaya dalangin namin, Panginoon, ang mga alagad mo, ang mga lingkod mo, Panginoon, na nagtatalaga ng buhay sa iyo. Dalangin namin na kumilos kayo sa buhay ng bawat isa upang pagdating mo, Panginoon, makakapiling ka namin dyan sa langit na bayan. Maranasan namin, Panginoon,
yung kapangyarihan na nagmumula sa inyo. Ngayon pa lang, Panginoon, na nandito kami sa lupa, Panginoon. Hallelujah. Nararanasan na namin ang kabutihan, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Na bagamat sinasabi ng sanlibutang ito na sa panahon ngayon ng pandemic, napakahirap ang buhay. Ngunit kung kayo, Panginoon, madali lang ang buhay sapagkat kasama namin kayo at pangako mo sa bawat lingkod mo, bawat anak mo, Panginoon, na nagtalaga ng buhay, na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man, Panginoon. Hallelujah. Kaya dalangin namin, Panginoon, na ang aming mga kaisipan, Panginoon, baguhin mo, Panginoon, ang aming mga isip at puso upang masunod namin ang kalooban mo, Panginoon, at maisuko namin, Panginoon, ang aming mga buhay sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat nanonood ng live devotion na ito. Dalangin namin, Panginoon, na kung mayroon man mga nanonood na hindi pa nakakilala sa iyo, hipuin mo ang kanilang mga isip at puso, Panginoon, upang makilala nila kayo. At dalangin namin, Panginoon, na itanim mo sa kanilang mga kaisipan, sa kanilang mga puso, ang bawat salita mo na kanilang napapakinggan upang maisuko ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Alam namin na sa buhay ngayon, napakahirap, Panginoon. Ngunit alam namin, pag isinuko na namin ang buhay, napakadali na lang, Panginoon, sapagkat sinasamahan nyo kami. Ang aming mga buhay ay nasa palad mo, Panginoon. Kaya madali na lang kaming magsuko ng buhay sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat. Pagpalain mo ang live devotion na ito, Panginoon, na palaging napapanood sa bawat araw, Panginoon, sapagkat ito yung isang paraan para maihayag ang kabutihan mo, maihayag ang kadakilaan mo sa buong mundo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyo at sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayan, magandang umaga sa bawat isa. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon.